Naka full battle gear ka, laglag talaga ang kung anong dapat malaglag sa'yo pag dahil siyempre kita nila yung buwan. Totoo nga yun ang sabi ni Sir Hadi. Magmamahalan, magtutulungan at magkakaisa. So, police to population ratio namin is 1 is to 5,500. Isang pulis, ang dapat niyang bantayan na tao is 5,500 ang isa. So, sobra-sobra na po ang dapat lang is 1 is to 500. Mga kagaya nyo na grupo na tumutulong sa amin. At nagpapasalamat ako. Actually, hindi lang ito yung mga kuhan dahil nung pandemic nga, marami akong nakasamang kabalikat dito na na-assign dyan sa boundary. Nagdu-duty dyan sa boundary ng Bacoor at saka Las Piñas. Hindi naman bago sa akin itong kabalikat na to dahil sabi ko nga, nakasama ko na sila sa duty dyan sa boundary and nakita ko naman yung magandang samahan na meron dyan. Tama nga yung sabi ni Sir Hadi na kailangan magmahalan, magtulungan dahil sabi ko nga hindi namin kakayanin ito ng kami-kami lang. Kailangan namin ng tulong nyo. Lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan dito sa ating nasasakupan. So, ang pagtulong natin sa kapwa, yun ang unang-una nating isa-isip na hindi tayo tumutulong dahil may hiningi tayo or may inaantay tayong kapalit. Gumagawa tayo ng tama para sa ating kapwa. Nakikiusap lang ako sa inyo na ang kabalikat is wag nyo sanang gagamitin as wag nyo gagamitin na lisensya or na para makaiwas sa isang violation. Sabi ko ni Sir Hadi na lahat naman daw ng may violation is matitikitan. Pero nasa sa akin pa rin yun kung pagbibigyan ko kayo or basta sa akin lang tayo ang sana tayo maging modelo, ipakita natin na tayo ay nagtatrabaho ng maayos at huwag tayo mga-abuso kung ano man ang grupo na kinabibilangan natin. Kami ay kabalikan. Isa na namang monthly meeting ang naganap ng makaraan at dumating po ang naatasan po natin na magiging callers mula sa Malagasang at ang 35 new members na magte-take out into office po sa araw na yan. At isa sa mga mamention natin dyan ang mula sa Molino 7, mga barangay councils po ay dumating para po magiging isa sa mga new members na magte-take out po dyan sa araw na yan. And of course, kapansin-pansin po na meron po tayong kakaibang suot. Yan po ay nanggagaling sa Esperanza chapter. Ngunit napagsabihan na po sila na every time may meeting, hindi po yan ang official na uniforme. Yan po ay uniform lang po sa barangay. So, dalawa lang ang option natin dyan is black, white or blue uniform. Yun lang po ang niremind sa kanila. So, ganun pa man ay nag-agree po ang ating founding chairman na warning lang po yan sa kanila. Supposedly, 100 pesos each po ang penalty pagka umati ng meeting na wala sa uniforme. And of course, ang mga ang mga national officers natin, namely yung mga secretariat natin at saka yung galing sa Masay 2 chapter na ngayon nasa national office na sila Sir Abon at saka si Sir Elmer at saka si Sir Teddy nandyan din at si Sir Benji. Of course, si Ma'am Jopay napakaaga pang dumating dyan. And itong mga national officers po natin na nandito sa Tandag Aguilaan, ang ating vice
presidente ng Kabalikatnet, andyan po sa Sir Lipata. Yan po ang mga officers po sa ibang chapters, nandito po sa Sir Buna, and yung Bigotilyo po na isa sa mga sir natin ay nandyan din po. And of course, hindi naman matatawaran ang presensya po ng Questro East at saka yung ating mga medics, nandyan po yan. And habang nagpa-practice po ng forma ang ating mga colors na manggagaling pa sa Malagasang, we would like to congratulate Sir Yusuf and company doon sa nagaganap na tournament na sila po ay nag-gather po ng marami pong medals, gold medals, silver medals, and second overall champion po sa tournament. Congratulations po. And yes, napakagaling po kasi yung bisita natin mula po sa Station Community Affairs section ay napakaaga pa po. Pangalawa po siya nang dumating po sa lahat. Di ba? Imaginein mo, napakaaga po ni Sir Delgado, Sir Popoy, salamat po sa pagdating. And well, habang hinahanda na po ang lahat ni Ma'am Neri, lahat po yan ay nagpe-prepare na para po. Oh guys, gusto po namin ipaalam sa inyo na at that day ay meron pong Philippine National ID registration po nagaganap. So hopefully kayo po ay makahabol din po. Every time po may occasion po ang usapan na po namin dyan na pag just in case may occasion or may gathering po ang Kabalikatnet, pwede po kayong mag-register depende kung available na po sila. Pero at that time po, kasama po sa agenda po dyan ay makapagrehistro tayo ng mga 5 years old pataas po na mga hindi pa narehistro sa Philippine National ID. And tumugon naman po yung iba, dumating po, and thank you so much po doon sa tumugon sa mga panawagan. And be mindful na every time na magpa-file ng Philippine National ID, valid IDs po, government ID po ang dadalhin para po wala na pong aberya. Marami pong nag-attempt na magparehistro pero wala pong dalang national ID. So yun. So yung ID natin sa Kabalikat, since hindi naman po siya talaga national ID, NGO ID po yan, so hindi po siya in-honored. So as pag estudyante, school ID po pwede. And of course, wala po yan ang ating secretariat. So may temporary pong naghalili po sa nila. We would like to acknowledge Sir Teddy, isa sa ating Kabalikat nurse. Dumating po siya. Siyempre, galing pa po sa work yan at panggabi po yan. And si Sir Abon and company. At si Sir William, siyempre. So, Sir, thank you so much at hindi nyo talaga binigo. Every time may meeting, nandyan po kayong tatlo. Alright. And habang nagpa-practice po ang Malagasang sa kanilang formation, dahil parating na po ang bisita, uumpisahan na po ng buong tropa ang nasabing monthly meeting nitong February. Kami ay kabalikan. Binigyang pugay po ang pagdating ng ating founding chairman, national president na walang iba kundi si Haji Ebni A. Barakan at ang kanyang may bahay, si Nanay Owan, and ang kasama ang kanyang vice president si Sir Ruben Lipata, ang kanyang hepe si Sir Junior Aninaw at si Sir Junji ang national screening officer. Dumating din po ang ating bisita mula po sa Las Piñas City Substation. Walang iba kundi si Police Captain Robert F. Kujamat. Isa po siyang commander ng 4 na barangay sa police substation dito po sa Las Piñas City. Kasama po ang kanyang mga tropa po mula sa PNP Las Piñas. At mga katropa, dito po natin umpisahan ang nasabing meeting. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming anikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin. Ganyan ang Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Ma'am Rosel po, ang presidente po ng Dasmariñas chapter, siya po ang maglilid ng ating national anthem. Upang hinirang, tuyagan ang magiting sa
Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa hapon na itong itinaloob mo sa amin. Maraming salamat sa sigla at kalakasan namin na nandirito po kami at nakarating ng matiwasay sa pinagdausan ng aming meeting, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kasamahan na naglalakbay papatungo rito sa aming binyo, Panginoon, at na ang nandirito, Panginoon, maraming salamat at binigyan mo po at ginabayan mo po sila, Panginoon, sa po ng aming chairman leader na si Haji Barakan, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon, sa po ng kanyang pamilya at sa lahat po ng chapter leader, officers, BODs, national officers, ang lahat-lahat po, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Gabayan mo po sila, Panginoon, sampo ng kanyang aming mga pamilya, Panginoon. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang grupo na ito, Panginoon. Ang aming mga kahilingan ay itinataas din lalo namin sa iyo, Panginoon. Kung ano po ang kahilingan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw po lamang ang nakakaalam. Ito ay pinasamo at pinadalangin at pinasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos sa karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo at alipin na Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Jesus ay alipin at propeta na Allah. At ako'y sumasaksi ng emperno at ang paraiso ay totoo. Naway gabayan nawa tayo ni Allah sa araw na ito at palakasin niya ang ating grupo at gabayan at hanggang sa huling araw. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ay kabalikan. Kabalikan Malaya Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikan Malaya Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan. Kasama ang aking mga tunay na sandigan. Karamay tanggulan, samahan ng Ipinakilala po ni Ma'am Jopay ang ating panauhing pandangal, si Police Captain Robert Virgin. Evangelito Delgado, Estas Actual PMCO, sa ating tatay, nanay, kay Vice Lipata, sa ating screening committee, at sa lahat po ng ating mga national officers, chapter officers, base officers, at sa lahat po ng miyembro, magandang araw po sa inyo lahat. Jopay po, isa po sa national advisor ang inyong lingkod. N7447. Ngayon po, nasa ikalawang buwan na po tayo ng taon. So, second monthly meeting na po natin. At pasalamat tayo dahil tayo po ay binisita ng ating bagong po substation commander. So, ito po si tatay. Pakiready po yung mga mag-vote taking. Isusunod po natin.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Pero sa ating kabalikat, lagi tayo maakumaga, no? Lalong-lalo na po sa ating pinaka-wapong major. Alam niyo, talagang sinadya ko talaga kahapon. May ginawa na ako ng invitation sa kanila, pero hindi ko pinigay. Andyan, dala-dala ko. Talagang sinadya ko kung hanggang saan ba talaga ang suporta niya sa kabalikat. So, siya po ang commander ng talon. Maraming talon Talon 2, talon 1, talon 5, talon 3, talon 4, sir, no? Siya po ang hawak. So, hangang-hanga ako dito, lalong-lalo na po. Dahil isang tinawagan ko lang siya, sa totoo lang. Sabi ko, subukan ko nga. Pag hindi wala siya doon, dahil ninyo ang invitation. Nandoon siya. Kaya maraming salamat, sir. At anytime kailangan mga kabalikat, ako'y po namin nandiyan yan kayo. Okay. Sa mga nakakaingit kasi, sir, dahil kailan lang ako naka-uniforme. Tapos pagdating 1995, wala na rin. Dahil nag-retired na ako. Gusto ko po sana pero wala na Kasi ang palalong-lalong, sir, yun kami mga non-PC kami. Wala, mahilig kami sa chicks. Oo. Pagdating sa misis ko, wala. Wala ko na ako. Sa totoo lang, sa Mindanao, pag naka-armalize ka, full pack ka, mga 300 ng kwan mo, wala, bitay ang mga chicks tumingin sa iyo. Isa na doon misis ko, nagbibitay sa akin Okay. Maraming salamat pa. Nandito lahat. Ilan chapter nandito? Taas ang mga chapter leader. Chapter leader lang, Isa lang? Dalawa? Base leader. Yun, chapter leader. Alam niyo, pag nagsalita ako, katulad dito, no? Sino yun? Malagasan. Okay, pag nag-announce ako ganito, no? Tapos, may mga nakita ako, ibang kwan ba, ibang mukha. Lalo na pag nakakita ako mga magaganda, natanggal yung mga nasa i-announce ko. Na-mental block ako. Magaganda pala. Magaganda sa atin. Wala pong magagawa din mga anak ko kayo Pero sa mga iba, nakita ko, ewan ko, parang sinigaw mong yata ako to. At pagkita nila gumawa ko lang hindi ko alam ko. Bakla ako. So, biro na ako ngayon biro ko lang tayo yun. Magpasalamat ako na kasi itong natin sa loob ng tatlong taon na bago natin ang simula magkaroon ng pandemic. Tatlo ako. Habang po 4 years na, buti pa si Major, alam niya kasi mga matitinik pa mga kwan nito mental nito Magpasalamat pala ako, unang-una po sa mga kasama natin, ito po, mga barangay officer po ito ng Molino 7. Yes, sir. Alam niyo, sir, nang pumunta ako minsan, no
noon, pumunta ako sa Malina 7, natatakot ako, mga matatapang kayo doon eh. Oo. O ngayon, mga kasamahan ko na, pupunta ka nila ako natatakot. Oo. Sa bagay, iimbitahan kita kita, itong pawing tatabi ko eh. Tapos itong malagasan. Sir, maraming salamat. Unang-una po, salamatan ko po yung kwan natin, yung nakakuha ng champion for, nakakuha ng 2 gold medalist sa karate. Saan na ba yun? Yung nag-pray kanina. Yung nag-pray kanina. Sir, bakit naman dito, sir? Si Yusuf. Si Sir Yusuf. Si Sir Yusuf. Ito po ang nag-champion. 2 medal nakuha niya. Palakpakan natin po. Sir, sana, ano ka sir? Sana sir, yung isang medal mo, pina natin siya lang. Pero believe ako dito. Saan yung binigyan mo 2 medal mo? Nakita ko sa YouTube. Sa chapter po sa ganito sa Wala dito? Nandyan. Papuntay mo ka dito, sir. Gusto kong makita yung 2. Oo. Ito. Biniwa ko sa iyo, yan sa YouTube, nakita ko. Nang binigay sa iyo, pinasuot mo sa kanila. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, binawi mo ba? Wala, bawiin mo, sayang yun. Oo, makaisanla nila. Okay, believe talaga. Sir, maraming salamat po. Okay po. Okay, thank you. Yun po natin, yun Masaito base natin. Masaito base. Yun, isa rin yung mabigyan natin ng karangalan. Dahil sa mga suporta niya may kay Ma'am Palala. Nagtataka ako, dumating lang sa akin ang yun, Lazada. Pangalan ko, pagbukas ko mga gunting. Mga yun, hinahanap ko kondom, wala naman. O yung mga pangkon sa mga pag-anak. Sir, maraming salamat sa suporta mo. Yay! Sa susunod naman, sir, pera. Galing kay Sir Teddy yun. Okay, Mamaya ko rin pakita pa naman. Sir Teddy. Kaway, sir. Kaway. Okay. Okay. No excuse. Opo. Patuloy ang pagre-register ng Philippine National ID habang ongoing naman ang meeting ng nasabing grupo. magtutulungan at magkakaisa. Yan nga po, 3 M na yan. Ngayon, nang in-apply ko yan, 3 M, lumaki. Dahil hindi namin pinag-usapan natin dito, hindi pa pinag-usapan natin dito kung anong religion mo. Ang pinag-usapan dito po, yung 3 M. Magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. So, doon sa mga leadership naman, lagi ko pinaalala sa kanila, mga ma'am, sir, mga ma'am, mga sir, kung kayo ay leader ng isang samahan, lagi po tandaan ninyo,
tanggapin ninyo. Kung mali kayo, ituwid nila. Kung sumobra pagdala ninyo, bawasan nila. At kung kulang, dagdagan nila. Yon po ang kailangan sa inyo. Hindi dahil ako ang presidente, ako masusunod. O kaya ako ang board of director, ako masusunod. Hindi po ganon. Muslim at saka Christian dito sa kabalikat, wala pong discrimination. Magkakaisa po. Maraming salamat ha. Tumawa si Ma'am. Ngayon, i-story ko muna. Kasi, sir, magmamadali po kayo. Okay. Ito ka na lang sa'yo sa Las Piñas. Maraming magaganda dito, sir. Oo, pwede ka pumipili. Ikaw, sir. Tulad ng sinabi ko din sa inyo, busy ako noon eh. Napipita yung mga chicks sa akin eh. Oo. Ngayon hindi na. Delikado eh. Delikado. Once malaman nila may asawa ka tapos mayroon ka isa, tanggal ka sa trabaho. Oh. Ako, hindi dahil Muslim ako eh. Walang magagawa message ko. Pero dahil mahal ko ang asawa ko, hanggang ngayon, hindi ko siya dinagdagan. Hindi ko siya dinagdagan. Matay yun presidente ng kabalikat. Sabi ng anak ko dalawa, Papa, paano yan? Kahit anong iwas mo, hindi ka talaga makaiwas. Dahil ikaw na ang presidente. Buong Pilipinas yan. Ang bahay namin noon, sino nakakita ng bahay namin noon? Puno ng gulong sa taas. O yan, ito, tatlo buhay pa. O, apat, nandun. Buhay pa sila. Nakita nila yung bahay ko. Doon pa sa labas, nakita nila. Puno po ng gulong. Dahil paano? Pag may bagyo na, ganun, wala nang, hindi na kumapit yung hindi na kumapit yung pako sa dahil luma na eh. Kaya sabi ng anak ko isa, sabi na Papa, paano yan? Sabi ko, wala tayong magagawa na sumagat yung isa, yung pangatlo. Papa, sabi niya, subukan namin kami dalawa magkapatid. Ipinuwento ng founding chairman ng kanyang humble beginning bago ito naumpisahan at buuhin ang Kabalikat Net Philippines Malaya Incorporated. Hanggang sa umabot ito, up to present, umabot ito ngayon ng 24 years magmula siyang hinirang na founding chairman at national president po ng Kabalikat. Higit sa lahat, napaparami niya ito dahil doon sa 3M na pinanghahawakan niya at doon sa disiplina po na ibinibigay niya sa bawat isa ng samahan. Hanggang ngayon, kahit pa paano, wala nang gulong. Yung mga anak-anak, yung mga apo namin, nandoon na sa amin. Kasi sabi ko, gagawin natin ito para sa mga apo natin. Ngayon, ginawa ko yung tatlong palapag dahil araw-araw naog kami. Akyat, baba. Dahil masakit ang tuhod namin eh. Malaking tulong din. Yun lang po. Maraming salamat po at magandang hapon. Pinaalala muli ng ating founding chairman na ang samahan ay 24 years na hanggang ngayon ay wala pong nag-generate at hindi po nag-generate ng funds or pondo para po dito sa nationals. Allowed lang po niya doon sa mga chapters according to chapters and base na magkaroon ng pondo kasi meron po mga project ang mga yun pero dito po sa nationals ay hindi po pinayagan na magkaroon po ng funds. Lagi pong pinanindigan ng Tatay Owan na just in case may mga in-need lang po na pangangailangan ay magpapas lahat lang po talaga ito. Police station. So, po ng
aming newly designated na Chief of Police na si Police Colonel Sandro J. De La Cruz Tapalya at sa aking hepe sa si Police Major Noemi LC. Maraming salamat po sa pag-imbita sa program niyo po. So, sir, maraming salamat po, Sir Raji. So, matagal na po namin kasama ang Kabalikat Net sa pag-engage sa community. Yung kami po ang unit o office ng PNP na nakatasking na i-build yung trust at mag-build ng good relationship between the Philippine National Police and the community. Kami po ay nagkakandak kasama ang Kabalikat Net ng Community Outreach Program. Nagpapakain po kami sa mga most in need, mga malnourished at mga bata na alam namin na nasa laylayan talaga. Nagbibigay din po kami ng food packs, mga relief packs, mga bigas, sardinas at iba pang mga kailangan ng mga nangangailangan. So, sa SCAS po kasama namin ang Kabalikat Net, nagkakanda kami ng livelihood program. Ngayon lang hindi namin makakunda kasi medyo busy-busy pa. Pero promise po makikipag-coordinate po ang SCAS sa Kabalikat Net para lahat po ng walang trabaho member ng Kabalikat Net ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga livelihood program na i-share namin sa inyo. May mga PNP personnel po ng Las Piñas City Police Station na nag-undergo sa TESDA training. Bali, sila talaga ang magtuturo sa inyo. Mga urban gardening, rug making, tapos soap making. Diba? Space sa bahay. Tuturuan kayo kung paano gumawa o magtanim ng mga halaman, gulay sa gamit ang mga 1.5 bottle ng Coke o Sprite. Yung akala nyong patapon na, mapapakinabangan pa. Okay? So, yung mga sa rug baking din, yun yung mga damit natin. Na kaysa itapon natin o pamigay, gawin natin mahalaga pa. Gawin natin basahan. Okay? Soap making, alam naman natin yung trend. Gumawa ng sabon, yung dishwashing, ganun. Madaming klase kasi paggagawa ng sabon. Pero yung sa amin, ituturo namin kung paano gumawa ng sabon ng madali. Di ba yung ibang sabon ng dishwashing, i-imbak pa yun, i-storage pa ng within 1 week or more week bago gamitin. Yung sa amin, pagkagawa, pwede nang gamitin. So, magkikipag-coordinate kami sa Kabalikat Net para at least mag-settle down tayo. Yung mga walang trabahong member ng Kabalikat Net magkaroon ng konting kaalaman. So, magkakaroon din tayo ng information drive regarding sa BAUSI, anti-illegal drugs, anti-terrorism at iba pang mga knowledge para at least magkaroon ng kahit konti o malaking kaalaman ang member ng Kabalikat Net sa iba't ibang batas. Oo, BAUSI. Kasi alam naman natin na ang Kabalikat Net madami ding member ay babae. Okay? So, nabigyan ako ng tasking nila ni Ma'am Neri na magkaroon ng kahit kunting share lang and knowledge sa BAUSI. Papasadahan ko lang po. So, sino po dito ang may konting alam kung ano ba ang BAUSI? Sige, sir. Tama po, sir. So, ang BAUSI po is Republic Act 9262. So, ang BAUSI po ay nagawa upang protektahan yung karapatan ng babae at ng anak. So, ang Anti-Violence Against Women and Their Children or BAUSI law. So, may tanong lang ako.
So, ang 9262, ito ay batas na nagpapaprotekta at nagpaparusa laban sa pananakit ng kababaihan at sa kanilang mga anak at kanilang mga asawa, karelasyon o dating karelasyon. So, sino na po ba dito ang may asawa or boyfriend or girlfriend? Taas kamay. Oh, madami na. May mga anak, di ba? So, sakop po yun ng RA 9262 or BAUSI. So, may katanungan po ako kung may sagot po kayo. Sige, sir. Dalawa. Ilan ba taon? Depende, sir, sa ano siguro. So, unang katanungan po, ako po ay sinasaktan ng aking boyfriend. Pwede po bang magsampa ng reklamo ilalim sa BAUSI? Bakit po, ma'am? Okay. So, ang sagot po is yes. Dahil ayon sa 9262, maaari pong pananakit ng isang babae ng kanyang kasintahan na lalaki, ex-boyfriend, asawa o ex-husband, dating partner, ay saklaw ng batas na BAUSI law. So, tama. Pangalawang katanungan po, ako po ay isang miyembro ng LGBT. Alam niyo po ba yung LGBT? Diba? Lesbian, gay, bisexual, and sinasaktan po ako ay ng aking ex-girlfriend. Maaari po ba akong magsampa ng reklamo sa ilalim ng BAUSI? Yes. Tama po, pwede po. Ang batas na ito ay sumasaklaw sa pananakit ng kababaihan ng kanilang karelasyon ng babae man o lalaki. So yung LGBT community, lesbian is considered as babae at yung gay considered as male pa rin under ng 9262. Ang aking anak po ay sinasaktan ng aking ka-live-in partner. Maaari po bang magsampa ng reklamo? Yes, maaari pong magsampa sa ilalim ng BAUSI nagpaparusa sa pananakit ng kababaihan sa kanyang anak. Ang aking anak po ay sinasaktan ng kanyang teacher sa eskwelahan. Maaari po bang magsampa ng reklamo? Yes po ang sagot. Hindi po maaari. Ang saklaw ng batas na ito ay ang pananakit sa isang bata ng kanyang ama o amahan o stepfather. Ang pananakit ng mga guro is under sa ibang batas. Regulation na po ng Department of Education yun. Hindi po, ma'am. Kasi ang saklaw po ng BAUSI is pananakit lang ng parent or mga stepfather or kalipin, ganun. Pag sa, halimbawa, example, teacher sa anak, hindi po. Pwede po kayo magsampa ng reklamo under na yun ng DepEd po, ng ibang batas. Pwedeng physical injury, yun po. So, storming lang. Question lang, in-answer para at least yung BAUSI, mabilis yung mag-gets. Okay? Paano naman po kung ang aking anak ay sinasaktan ng aking asawa ay anak ko po ng pagkadalaga? Hindi nila anak na tunay. At hindi naman niya anak. Sakop pa rin po ba ng batas? Pwede bang ireklamo sa BAUSI yung anak-anak ng pagkadalaga? Yung stepfather? Yes. Sakop pa rin po na ito ng BAUSI. Ang ating batas ay hindi nililimitahan sa anak ng karelasyon. Ang anak sa pagdadalaga ng isang ina ay kasama sa binibigyang proteksyon ng batas na ito. So yung stepfather ng bata na yun or anak, pwedeng ireklamo sa 9262. Paano naman kung 18 years old na ang aking anak na sinaktan ng aking ka-live-in partner? Pwede nang sampahan ba ng kaso under? Yes. Dahil nasa wastong gulang ng ang anak, hindi na siya saklaw ng batas na BAUSI. Ngunit maaari siyang magsampa ng kaso gamit ang ibang batas na naangkop sa pananakit na ginawa sa kanya. So,
Yung sa Bausi po, may 4 na abuse. Sino pong nakakaalam sa 4 na abuse na yun? Sige, ma'am. Okay, ma'am. Very good. Thank you. Tama po si ma'am. So, ano ba yung mga physical abuse na ginagawa? Diba? Pag-uwi ng asawa mo, lasing. Kalampag ng pintuan, biglang tatadyakan si misis. Ganun, di ba? Sasampalin si misis pag lasing. O, hindi pa ako kumakain. Ba't hindi ka pa nakapagluto, di ba? Suntok agad. Yun ang example ng physical abuse. So, pwede isapahan yun under 9262. So, next is emotional abuse o psychological abuse. Ano nga ba yun? Yun, salita ng pagmumura. Basta alam nyo na yun yung below the belt line. So, economic abuse. Kapag si Sir, tinagpuhan si Mrs. Nandun na pala sa kapitbahay. Diba? Pinababayaan. Yun yung hindi ka nagsusustento is economic abuse. Sexual abuse. Halimbawa, Sir, hindi lang rape. Yung asawa mo, pinilit mo, ayaw. Sako ba yun ng Bausi? Pwede ka bang ireklamo ng asawa mo? Oo, hindi. Ha? Pwede. Kaya, sa ating kalalakihan, huwag pilitin ang ating asawa pag ayaw. Ha? So, yun po ang Bausi. Kakausapin ko po mamaya si Sir Haji pati si Ma'am Neri para at least ma-formalize natin yung activity na nagagawin para sa member ng Kabalikat Net. Yun lang po at thank you very much po. Unang-una, nais kong magpasalamat kay founder Haji Bakakal ng may bahay. Salamat sa pag-ibigay sa akin dito sa inyong meeting. Natuwa naman ako dahil na-promote na agad ako sa ating ganito. Actually, police captain pa lang ako. Sana in that space, the next year, po-promote ako for video. Wow! So, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako si Police Captain Robert Kujamat, ang newly designated as commander ng Talon Substation. Tama nga po yung sabi ni President, the founder Haji, na ang hawak ko ay 4 na barangay, ang Talon 1, Talon 2, Talon 4 at saka Talon 5. So, malaking responsibilidad ang nakaatang sa akin dahil 4 na barangay ang hawak ko. So, pumasok ako ng 2007, actually 2007 ako kaya ako na-relate din sa kwento ni Sir Haji dahil I was also assigned at Mindanao for 1.5 years. Nung dati po ako sa Special Action Force noong 2007 hanggang 2013. So naisan ako ng Mindanao 2012 hanggang nalipat ako ng Metro Manila ng 2014 na. So alam ko yung sinasabi niya na pag naka full battle gear ka, laglag talaga ang kung anong dapat malaglag sa'yo pag dahil siyempre kita nila yung totoo nga yun ang sabi ni Sir Hadi. So maraming salamat sa inyo sa pag-imbita nyo sa akin. Actually na ko yung 3 M na sinabi ni Sir Hadi. Yung ano yung M, unang M, magmamahalan, magtutulungan at magkakaisa. So dito alam niyo naman ang police natin dito, ang police to population ratio namin is 1:5,500.
Isang pulis, ang dapat niyang bantayan na tao is 5,500 ang isa. So, sobra-sobra na po ang dapat lang is 1:500. So, hindi po namin kakayanan yun na pantayan, but of course, pinipilit naman natin na mapanatili ang kaayusan dito. Kaya sa aming nasasakupan. But of course, hindi lang namin ito makakaya ng walang suporta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga force multiplier, sa mga kagaya nyo na grupo na tumutulong sa amin. At nagpapasalamat ako. Actually, hindi lang ito yung mga kuhan dahil nung pandemic nga, marami akong nakasamang kabalikat dito na na-assign dyan sa boundary. Marami akong kasama rito dati na nag-duty dyan sa boundary. Boundary ng Bacoor at saka Las Piñas. Sila yung mga kasama ko rin dati. Hindi naman bago sa akin itong kabalikat na to dahil sabi ko nga, nakasama ko na sila sa duty dyan sa boundary and nakita ko naman yung magandang samahan. Tatlong M na sinabi ni Sir Hadi, yung ano yung M, unang M, magmamahalan, magtutulungan at magkakaisa. So dito alam niyo naman ang pulis natin dito, ang police to population ratio namin is 1:5,500. Isang pulis, ang dapat niyang bantayan na tao is 5,500 ang isa. So, sobra-sobra na po ang dapat lang is 1:500. So, hindi po namin kakayanan yun na pantayan, but of course, pinipilit naman natin na mapanatili ang kaayusan dito. Kaya sa aming nasasakupan. But of course, hindi lang namin ito makakaya ng walang suporta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga force multiplier, sa mga kagaya nyo na grupo na tumutulong sa amin. At nagpapasalamat ako. Actually, hindi lang ito yung mga kuhan dahil nung pandemic nga, marami akong nakasamang kabalikat dito na na-assign dyan sa boundary. Marami akong kasama rito dati na nag-duty dyan sa boundary. Boundary ng Bacoor at saka Las Piñas. Sila yung mga kasama ko rin dati. Hindi naman bago sa akin itong kabalikat na to dahil sabi ko nga, nakasama ko na sila sa duty dyan sa boundary and nakita ko naman yung magandang samahan. Kaya lang of course sabi ko sa police, lagi namin sinasabi sa mga kung ano man mga force multiplier, mga samahan na meron dyan. Tama nga yung sabi ni Sir Hadi na kailangan magmahalan, magtulungan dahil sabi ko nga hindi namin kakayanin ito ng kami-kami lang. Kailangan namin ng tulong nyo, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan dito sa ating nasasakupan. So, marami pang mga force multiplier na lumalapit sa akin dahil sabi ko, kailangan namin kayo, kailangan namin. Hindi, sabi ko, lahat ng pupunta sa akin doon na nagpapakilala na, sir, gusto namin ganito, tumulong, gusto namin, sige, bigyan niyo ako ng magandang kwan para sasamahan ko kayo. Mayroon pa yung isa, yung Karancho, Cavite, Karancho, lumapit din sa akin yun nung nakaraan. Kinausap ko din, sir. Sabi niya, pwede rin kaming tumulong sa ganito. Sabi ko, well and good ka ko. Wala naman akong against sa mga kan. Basta, ang lagi nating tandaan, ang pagtulong natin sa kapwa, yun ang unang-una nating isa-isip na hindi tayo tumutulong dahil may hiningi tayo or may inaantay tayong kapalit. Yan lang, dahil gumagawa tayo ng tama para sa ating kapwa. Isa rin dahil ito ay ng pagkakataon na first time na makausap ko yung mga ibang mga member ng kabalikat. And I would like to gusto ko lang sabihin sa inyo na kasi mostly yan ang nagiging problema last year. Itong mga kasi ibang kabalikat, hindi ko nilalahat. Kaya lang sinasabi ko ito sa inyo para maiwasan natin na magkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Nakikiusap lang ako sa inyo na ang kabalikat is wag nyo sanang gagamitin as
Huwag nyo gagamitin na lisensya or na para makaiwas sa isang violation. Dahil alam nyo, ginagamit namin yung pag nag-checkpoint kami dyan, may mga nasisita kaming ibang mga kabalikat, ang pinapakita lang sa akin, ID. Wala namang problema sa akin yung pag nag-iusap ng maayos pag nasa emergency or whatsoever. Pero wag lang yung ganun na maraming tao, papakitaan na gano'n ko ng ID. Makiusap ko yung maayos, sabihin nyo, sir, pasensya na, dito lang muna ko sa wala naman problema sa akin yun. Actually, marami na rin ako napagbibigyan na kabalikat dahil nasabi, naiwan yung ganito, naiwan yung lisensya, nagmamadali. Huwag lang yung on the spot na maraming mga sibilyan. Kasi ang magiging impact niyan is kami, tatanungin yan, magka-question yan. Tatanungin sa amin, sir, bakit yun pinagbigyan nyo? Bakit kami hindi? So, di ba, may discrimination ang magiging So, at saka sabi ko ni Sir Hadi na lahat naman daw ng may violation is matitikitan. Pero, nasa sa akin pa rin yun kung pagbibigyan ko kayo or Basta sa akin lang, tayo ang mag-isa na tayo maging modelo, ipakita natin na tayo ay nagtatrabaho ng maayos at huwag tayo maabuso kung ano man ang grupo na kinabibilangan natin. Lecture ni Patrolman Delgado dahil pupunta rin ako ng Talon 4, magkikipag-meeting din kay Caps Jerry Sanga regarding dun sa papatayuan na sa bagong office doon. So muli, maraming salamat sa pag-imbita sa inyo at sana magkasama-sama tayo sa pagpapanatili ng ayusan dito. Muli, dahil lang tandaan yung sabi ng 3M, ang magmahalan, magtulungan, at magkakaisa. And with that, thank you very much sa inyong lahat. Lamang po at maraming salamat. Kami ay kabalikan. Kabalikan Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikan Malaya, Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan. Kasama ang aking mga tunay na sandigan. Karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan. Tunay at tapat kami inyong maaasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming alikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin. Ganyan ang kabalikan Malaya, Philippines. Kabalikan Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikan Malaya, Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali. Ako'y maglilingkod ng walang pasubali. Kaya, pagkat sa umpisa natin po. Tama ang Magsabi ko, ako po si pangalan ninyo. Tapos magsalita po bago kayo. Taas po ang kanang kamay. Okay? Ako po si kasapi sa Kabalikat-Net Philippine Incorporated Malaya. Isang samahan na naglalayong palakasin
paglilingkod, palawakin at palaguin ang buhay na may sakripisyo at dedikasyon, lakip ang kagalakan, pag-asa, lakas ng loob at mabuting kalooban para sa lahat. Ito ang loob ko sa paglilingkod at pagkagawang-gawa, manilbihan sa kapwa, magturo at magtanong, magbigay ng lakas ng loob at masiayo sa ating lipunan. Pipilitin ko na maging isang uligang tagapaglingkod, magpatuloy sa mabuti at magandang gawain, may kababaang loob, mapayapa, at may pagtitiwala sa kapatiran. Kalawakan ng pag-iisa at kapayapaang loob sa kapipag-ugnayan. Ang lahat ng ito'y aking ipangako sa sarili ng walang halong pag-imbot, pag-iwas at paglinlang sa kapwa. Kasi hanawa ako ng Diyos. Okay, maraming salamat po. At kayo po ay lidid na kabalikat. Kami ay kabalikan. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan, kasama ang aking mga tunay na sandigan, karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan, tunay at tapat kami inyong maaasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming anikain, pagtulong sa kapwa ang aming unahin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali. Ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating pagtibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating pagtibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Kabalikan net Malaya Philippines.
Malugod din pong ipinaalam ang update doon po sa International Sex Registration po sa pamamagitan po ng pag-announce po ang progress po. Si Tatay Haji po ay nag-discuss regarding the progress, kung ano na po ang update doon po sa ating International Sex Registration, at maganda po ang resulta nito. And with that note, bigyan natin ng pagkakataon na magpapasalamat po ang isa sa mga natulungan po ng Kabalikat.net, walang iba po kundi si Ma'am Tisay. Tatay, salamat po. Maganda pa rin hindi na nabawasan. Wala pa rin, pilay na nga. Hindi na siya ma'am. Salamat po sa nagbigay ng tulong sa akin. Kung time na nag-urgent meeting si tatay, maraming salamat po. Hindi na siya Ma'am Tisay, Ma'am Pilay. Ngayon po, medyo Ma'am Tisay pa rin. Ma'am Tisay Pilay. Tisay Pilay. Ma'am Tisay Pilay. Ayan. Tsaka yung sa ikat, bukol pa siya. Ako, medyo magkakaroon. Uy, God is good talaga Ma'am Tisay. Buhay pa ako. Kailangan lang po na nasa biro, pero may time po na kagabi, hindi ako makatulog ng ayos kasi yung tip-tip ko, Bakit tayo ayaw mo pupuntahan? Hindi din niya nadagdagan. Hindi. hindi na dagdagan sir eh, sayang. Idinaan na lamang sa isang napakamasayang biruan, ngunit higit na papasalamat po talaga ang buong katropa dahil sa maraming tumulong at agarang responde po dito kay Ma'am Tisay doon sa kanyang motor accident. At mga katropa, higit po nangangailangan ang isa sa kasamahan din ni Ma'am Tisay ay napuruhan at nalubha pa po ang kalagayan. Patuloy po namin ang hinihintay ang inyong tulong at dumirekta na po kayo makipag-ugnayan sa ating founding chairman kay walang iba kay Sir Haji Ibni Ebarakan sa headquarters po. Direct contact na po kayo sa kanya para po agad matulungan pa natin yung isa pang kasama ni Ma'am Tisay, and also po doon po sa kay Sir Isiha, kung sakasakali po na meron pa pong gustong tumulong, dumirekta na po kayong makipag-coordinate kay Tatay Haji. And thank you so much guys. Check po ang Kabalikat.net at ang iba pong mga nanonood po dito sa video to ay may mga malalaking puso. Hinihintay po namin ang inyong tulong. Maliit na halaga, pag pinagsama-sama, ito po'y napakalaking tulong po para sa ating mga katropa at dun sa iba pang nangangailangan. Thank you so much.